Narinig mo na ba ang tungkol sa bato na makukuha raw sa ulo ng mga ahas? O ang tinatawag na snake pearl? Batid mo ba na maliban sa itim na snake pearl, ay mayroon din palang mga kulay puti nito na sa mga kulay puting ahas din maaaring makuha? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga bertud at mutya o isa kang antingero o nais mo lamang ng bagong kaalaman, ang videong ito ay para sa iyo. Ang bato, perlas o snake pearl na makukuha nga sa mga ahas ay tinatawag ding nagamani, serpent stone o black stone na kadalas ay makukuha sa ulo ng mga matatandang ahas o sa mga buto nito. Subalit ang nagamani o snake pearl ay mayroon ding kulay na puti na higit ngang mas mabisa kesa sa kulay nitong itim. Ayon sa paniniwala, partikular na sa Africa, India at maging dito sa Asia, ang nagamaning ito ay mainam na ginagamit o magagamit sa panggagamot at pininiwalaang mainam nga sa mga kamandag o kagat ng ahas at ilang insekto. Subalit higit na gamit nito ay ang sinasabing mas mainam nga itong gamitin bilang pangontra laban sa mga masasamang espiritu. Subalit ang mga kagat ng ahas o kamandag nito ay marapat nga at higit na nangangailangan ng tulong medikal upang ito ay hindi kumalat sa ating katawan kung sakaling makagat ka nga ng ahas. Subalit sa kabilang banda, ang puting batong ito ay kadalasang makukuha sa mga matatandang puting ahas. Napakabibihira lamang ng puting ahas o ng albino snake at madalas ay sa mga uri ng ball python nagkakaroon ng ganitong albino o kulay puti, dulot ng kanilang natatanging pamamaraan ng pagpaparami. Bagaman kadalasan silang inaalagaan o ginagawang pet tulad ng albino Burmese python, marapat na maging maingat dahil ahas pa rin sila at maaaring mangagat. Subalit hindi lahat ng ahas na puti o albino ay may ganitong bertud o stones sa kanilang katawan. Ito ay napaka-rare lamang makuha at bibihira lamang matagpuan sa mga albino snake. Ang bertud na ito nga ay isang mabisang pangontra sa mga bad spirits at gaya din sa mga kamalasan. Mainam din itong pang-akit o panghatak ng swerte sa negosyo man o sa paghahanap ng trabaho at mga usaping kaperahan. Kaya naman kung magkataon na makakuha o makasumpong ka nito, ay iyo itong ingatan upang magdala sa iyo ng swerte at labis na kasaganaan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng puting ahas o ng albino snake? Sana may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Ahas, meron din palang mga paa? Ang kinatatakutan nating ahas, iniiwasan at iniilagan dahil sa makamandag. Sa kabilang banda ay nagtataglay pala ng mga paa. Opo, tama ang inyong narinig, sapagkat ang ilang klase pala ng ahas ay natural nang nagtataglay nito. At sa ibang bansa katulad sa Thailand ay kanilang kinokolekta at kinukuha, sapagkat ito ay maaaring nagtataglay pala ng ilang mga pambihirang bisa, gamit at kapangyarihan. Kaya naman kung isa kang antingero o mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman, ang videong ito ay para sa iyo. Ang mga ahas sa isang uri ng reptilya sa suborder na Serpentes. Maraming klase ng mga ahas at maaaring umabot nga sa 4,000 klase o species sa ilalim ng 30 pamilya. Matatagpuan ang mga ahas sa halos lahat na panig ng mundo,
subalit maliban lamang sa Antarctica. Batid mo ba na bagaman ang mga ahas ay alam nating wala namang mga paa, subalit ang ilang uri pala ng mga python at boas ay mayroon palang dalawang mga mumunting paa sa ilalim na bahagi ng kanilang katawan na malapit sa kanilang puwitan o vestigial hind legs na tinatawag ring pelvic spurs o tahid ng ahas. Ayon nga sa kasaysayan ng ebolusyon ng mga ahas, ang mga ahas pala ay nag-evolve buhat sa mga lizard o butike at ilan pang mga kapamilya nito na mayroon ngang 4 na mga paa. Ang mga paang ito ng ahas ay hindi natin kadalasang agad-agad mapupuna o makikita dahil ito ay nakatago at nagiging visible lamang kung kinakailangan. Kadalasan nilang ginagamit sa pakikipaglabing-labing sa mga babaeng ahas. Sa makatuwid, ang mga lalaking ahas lamang ang karaniwang nagtataglay ng mga tahid na ito. At kadalasan din nila itong ginagamit sa pakikipaglaban o sa pakikipagtuos sa iba pang lalaking ahas. Subalit, bakit nga ba ito kinokolekta o kinukuha? Ang tahid ng ahas palang ito ay mainam na inilalagay sa garapa, sinasangkapan ng lana at isa palang mainam na gamit bilang panghalina, mutya at panghatak ng pera o bilang pampaswerte. Ikaw, mayroon ka bang kilala na maaaring nagtataglay nito? Ngayon mo rin lamang ba narinig na mayroon din palang mga paa o tahid ang ilang klase ng ahas? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong